Magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga kasanayan sa akademikong pagbasa at ito ay Kabanata 7. Narito ang mga kasanayan sa akademikong pagbasa. Una, ang pag-uuri ng mga ideya o detalye. Okay, ang mga ideya ay ang kaisipan na nalilinang sa talata. Ito ay nagsasabi kung ano ang pangunahing kaisipan na inihahatid ng talata. Kumbaga, halimbawa sa essay, makikita mo kung ano ba yung tinutukoy o ano nga ba yung pangunahing paksa na tinatalakay doon. Karaniwan na ang pangunahing ideya ay tuwirang inilalahad sa pamaksang pangungusap na maaaring matagpuan sa simula, gitna o huling bahagi ng talata. Ibig sabihin, hindi siya mahirap hanapin, no? Kahit nasa simula, gitna o huling bahagi. Kasi kinakailangan tuwirang na ilalahad. And then, may pagkakataon naman na ang pangunahing ideya ay hindi tuwirang nakalalahad sa talata. Kailangan ng pag-ugnay ng mga kaisipan o sariling pag-unawa tungkol sa teksto upang mabuo ang pangunahing talata o teksto. Mayroon kasing mga teksto na parang parang pag-iisipin ka na ano nga ba ang pamagat o ano nga ba ang pangunahing paksa ng binabasa kong ito, di ba? So may mga ganun talagang mga sulatin, okay, na kinakailangan natin ng critical thinking. Ayan. Samantala, ang detalye naman ang mga sumusuporta sa pangunahing ideya upang lubusang maunawaan ang talata. Okay, 'di ba? Kinakailangan naman halimbawa sa balita, kinakailangan na ah, kumpleto ang detalye, hindi lamang yung pangunahing paksa ang kinakailangan, ngunit kailangan din or mahalaga din ang mga sumusuportang detalye nang sa gayon ay makabuo tayo ng kaisipan at nang sa gayon ay maunawaan natin. Nagtataglay ng mahalagang impormasyon ang bawat detalye na nakapaloob sa talata. Tumutulong ito sa mambabasa upang lubusang maunawaan ang pangunahing ideya o kaisipan ng isang talata. Okay, kumbaga mas na-elaborate niya ang pangunahing ideya gamit ang mga sumusuportang detalye. Ayon kay Badayos, mahalaga ang pagkilala at pag-unawa sa mga detalyeng nagbibigay ng suporta sa pangunahing ideya sapagkat ito ang susi sa lubusang pag-unawa ng pangunahing ideya. Okay? Pangalawa, nakatutulong ang mga pansuportang detalye para madaling matandaan. Hindi yung very, very broad, no, yung topic. Ang mahalagang impormasyon, ayan, kinakailangan para mabilis matandaan ang mga mahalagang impormasyon. And then, ang pagtukoy sa mga pansuportang detalye ay makatutulong din upang maunawaan ang pagkakabuo ng isang talata. 'Di ba? May nakakainis kasi may mga ano yun, halimbawa, yung kaibigan mo na magkukwento sa iyo, 'di ba? Yung pangunahing paksa lang. And then, hindi siya detalyado. So, magkakaroon ng kalituhan and then, hindi mo mauunawaan. Pang-apat, ang ilang mga katanungan sa mga pagsusulit ay karaniwang nakabatay sa mga pangunahing detalye. Ang mga tanong hinggil sa pangalan, petsa, lugar at iba pa ay ilan lamang sa mga tanong na hinango sa mga detalye. So, kinakailangan itong mga to present sa inyong mga sulatin, hindi lang naman sa research, kundi kapag ka ikaw ay naglalahad ng pawang katotohanan. Halimbawa dito ay pangunahing ideya, uri ng mga mag-aaral. Okay, very general. Mga makatutulong na ideya, ito yung mga pangsuporta, katangian ng iba't ibang mag-aaral. So, ito ba ay mga fast learner, slow learner, mga tawag dito magaling sa
arts, magaling sa singing, mga ganyan. Pangalawa, mga salik o elemento na nakaaapekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. So, maaari ba itong sa financial, sa environment, na kinabibilangan, mental health, ayan. Kahit na anumang salik. Pangatlo, katayuan sa buhay ng mga mag-aaral. Yan, syempre, yung economic status, no, sa buhay. Okay, pangalawang kasanayan ay ang pagtiyak sa damdamin, tono at pananaw ng teksto. Isa sa mga kasanayan sa pagbasa ay ang pagtiyak sa damdamin, tono at pananaw ng teksto. Sa pagtiyak ng damdamin, dito makikita kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. Ito yung tinatawag nating POV or ang point of view. Okay? Maaring na galit, na lungkot, na curious, o kaya naman ay natuto yung isang mambabasa, no? Or yung mambabasa or yung bumasa ng teksto na ginawa mo. Samantala, ang tono ay tumutukoy naman sa saloobin ng author tungkol sa paksang binibigyang talakay. Ang tono ay maaaring masaya, malungkot, nakakatakot, mapagbiro. Kung tutukuyin naman ang pananaw ng teksto, maaaring unang panauhan, ikalawang panauhan, o ikatlong panauhan. Okay? Number 3 ay pagkilala sa pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan. So, dito madaming nadadali, no? Lalo na yung mga mabilis mapaniwala. Lalo na sa social media, di ba, na napakaraming nagkalat na opinion lang, walang basehan, hindi naman katotohanan. Okay, kadalasan sa pagbabasa ng isang teksto, napagpapalit ang katotohanan sa opinyon o ang opinyon sa katotohanan. Hindi mo na alam kung ano yung totoo, yung opinyon lang, hindi mo na alam, tama na pala yung balita, pero hesitant ka, o di kaya naman tama yung pinaniwalaan mo, pero fake news naman pala. Okay, tunay na ang daigdig na ginagalawan ng tao ay punong-puno ng mga sitwasyong mapagbabatayan ng mga pangyayaring makatotohanan na pinagbabatayan naman kung papaano makapagbibigay ng impresyon, reaksyon o opinyon ang isang mapagmasid at taong nagpapahalaga sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Okay, so narito ang kaibahan ng katotohanan sa opinyon. Kapag sinabi nating katotohanan, ito ay patotoo sa isang bagay. Mapatutunayan ito sa pamamagitan ng pagsusuri at paghahambing sa mga karanasan o pangyayari sa paligid. Samantala, ang opinyon ay isang kuro o hakang personal, sariling paniniwala ng isang tao tungkol sa isang bagay. Kaya't walang maling opinyon. Maaari itong ibatay sa isang katotohanan o karanasan. Ang pagkilala sa katotohanan at opinyon ay mahalaga sa pagbasa ng mga akdang pampanitikan. Okay, tunghayan ang mga sumusunod na pahayag. May pagkakataong nais ng may akda na nag-ibang patotoo sa kwento ay tanggaping totoo ng mga mambabasa. Ang pagbuo ng tauhan sa kwento ay isang sariling palagay tungkol sa kung alin ang totoo o opinyon sa mga bagay na tinatalakay sa kwento kaugnay ng mga tauhang binuo. At bumubuo ng sariling opinyon ang mga mambabasa habang tinutunghayan ang kwento. Okay? May mga author kasi na gustong ipaniwala na totoo yung pangyayaring ito, and then after that, bubuo sila ng kanilang mga opinion o kanilang mga konklusyon after nilang mabasa ang iyong akda. Ikaapat ay ang paghinuha at paghula sa kalalabasan ng pangyayari. Nagbibigay ng pahiwatig o implikasyon ang mga manunulat o tagapagsalita samantalang ang mambabasa o tagapakinig ay bumubuo ng palagay o hinuha.
Malaki ang ugnayan ng pahiwatig at paghihinuha. Nagiging gabay ang mga pahiwatig na nababasa tungo sa paghihinuha. Isang kasanayan sa akademikong pagbasa ang paghihinuha, lalo na sa mga pangyayaring inilalahad sa isang kwento. Okay? So, dito ay mahalaga na makuha natin yung, kumbaga, mahalaga yung mapag-isip-isip natin yung mga readers ng akda na ginagawa natin. Maaring makapag-realize, 'di ba? Napakagandang layunin yun kapag binasa ng tao yung mga akda mo, and then magkakaroon sila ng realization, no, paghihinuha na, ganito pala, o 'di ba? Kumbaga nakakakuha sila ng information. Okay, so yun ang dapat nating matiyak. At ang panghuli ay ang pagbuo ng lagom at konklusyon. Ang lagom o buod ang pinakapayak o pinakasimpleng anyo ng paglalahad o diskurso. Isa itong pagpapanibagong gawa ng mga akda ng ibang tao. Ang pangunahing layunin ng pagbuo ng lagom o buod ay matutulungan ang mambabasa sa pag-unawa ng diwa ng isang akda o seleksyon, kaya't ang pananalitang ginamit sa orihinal. Gayunman, hindi pa rin dapat pasukan ng anumang puna o sariling kuro-kuro ang akdang hinalaw. Okay? So, dito naman ay kinakailangang simple, no, yung buod ng iyong text. Nang sa gayon, makakatulong ito sa mabilis na pag-unawa ng mga mambabasa. Okay? Okay, nandito naman yung mga dapat tandaan sa pagsulat ng lagom o buod. Una, basahin munang mabuti ang buong akda upang makuha at maunawaan mabuti ang mga panggit ng kaisipan. Okay? So, meron kasi yung pag nagsa-summarize sila, hindi nila binabasa, nagka-copy-paste lang sila. So, kapag binasa yan ng reader mo, yung kinopy-copy-paste mo, meron kasi, di ba, may mga hindi nila alam mag-summarize. Kukunin nila ng konting part doon sa unang bahagi, sa panimula, then konting part sa gitna, and then konting part sa hulihang bahagi. So, kapag nagdugtong-dugtong yung mga yun, hindi na maiintindihan. Kaya naman, kinakailangang basahin mula umpisa hanggang wakas sa bumuo, no, ng iyong buod. Pangalawa, hanapin din ang pangunahing kaisipan at mga pamuno o katulong na kaisipan. Okay, gaya nga ng sabi natin, kinakailangan alam natin yung main topic or main topic. Para una pa lang, ito ay tungkol sa mga mag-aaral. Okay? Ano ba ang meron sa mga mag-aaral? Ito yung kanilang katangian. Ito yung kanilang salik na maaaring makaapekto. At ito rin ang kanilang katayuan, di ba? So, yun yung mga kinakailangang makita. Pangatlo, dapat gamitin ito ng payak na pangungusap na isinulat sa isang paraang madaling maunawaan ng mambabasa or ng babasa. Hindi dito kinakailangang ma-apply yung mga parang sulating pampanitikan na kinakailangan ng malalalim na salita. So, mas simple, mas okay. Mas mabilis maintindihan. Number 4, dapat na malayo ang diwa sa orihinal sa ginawang buod. Ito na nga yung sinasabi ko. Hindi dapat nalalayo kasi anong use ng nagbuod ka kung medyo lumayo yung ginawa mong buod. Kasi unang-una, babalikan natin ano ba ang purpose ng lagom o ng buod. Yun ay mabilis maunawaan ng mga mambabasa mo yung text, yung akda na isinulat mo o yung pwedeng yun yung babasahin na isinulat mo.
So, yun ang unang-una nating iisipin. Kaya hindi dapat malayo. Mamaya tungkol pala sa mga mag-aaral ng paksa mo, pero ang tinatalakay mo sa buod ay tungkol sa guro. So, may kalituhan. Narito naman ang mga katangian ng isang lagom o buod. Siyempre, maikli lang. Para naman kung ako babasa ng buod para makuha ko rin yung at makuha din yung attention ko, siyempre mas pipiliin ko yung maikli kasi ibig sabihin nandun na lahat. Kaya naman iwasan ng maligoy at hindi hihigit sa isang talata. Okay, number 2, malinaw ang paglalahad. Ayan, kumbaga connected yung isang pahayag sa bawat pahayag, hindi yung nagja-jump-jump. Pangatlo, malaya. Nakatatayo sa kanyang sarili at taglay lamang ang pangunahing ideya o kaisipang orihinal na teksto. At pang-apat, matapat na kaisipan. Malinaw na matutunghayan dito ang intensyon o hangarin ng author. Baka kasi paiba-iba yung layunin, yung goal, no, ng author kapag binasa. Ano bang goal? Magbigay ba ng impormasyon? Mag-entertain ba? Gawin bang curious ang mga tao, ang mga readers, 'di ba? So dapat very specific, no, yung kumbaga yung target ng author. Number 6 ay ang pagbibigay ng interpretasyon sa mapa, chart, graph, at talahanayan. So malaki ang maitutulong ng mapa, chart, graph, at talahanayan upang makatawag pansin sa mga detalyeng ibig bigyan sa nabasa, narinig at komprehensibong pagbibigay ng interpretasyon sa anumang paksa na tatalakayin. Lalong hindi maiiwasan na may mga tao na hindi natutuwa kapag pure words lang ang inilalagay mo sa babasahin. 'Di ba? For example, nung mga bata tayo, 'di ba, natutuwa tayo sa mga librong may mga pictures, 'di ba? Hindi yung puro words na nakakatamad basahin. So ito yung purpose ng mga ganito. Okay, ang mapa, chart, graph at talahanayan ay mga larawang detalye ng mahalagang impormasyon. 'Di ba? Sa unang tingin pa lang, mayroon ka ng interpretasyon sa isip mo. No, hindi na kailangang word by word. Ayan, may kasabihang ang masasabi sa libong salita ay maipakikita lamang sa isang larawan. So, yun na nga yung sinasabi ko. Hindi kinakailangan ng wordy, kundi magbigay ka lang ng chart. Eto na pala, ganito na pala ang resulta, no? Ang kailangan lamang ay marunong umunawa. Siyempre, dapat alam mo yung use ng bawat mapa, chart, graph, at talahanayan para maintindihan natin yung impormasyon na gustong ipahayag. Unang-una ay ang mga grapikong representasyon o ang graphic representation. Binubuo ng mga graph, talahanayan, flowchart at organisasyon instruktural ang mga katawagan, termino, pagtumbas at iba pa at kinatawan ng mga numero, simbolo at larawan. Narito ang mga paraan ng pagpapakahulugan sa grapikong representasyon. Una, sumangguni sa teksto, maaaring nakasaad sa pamagat at sa subsection ng teksto ang layunin. Pangalawa, iskan ang grapiko. Unawain ang legend at scale miles kung nakasaad ito. Pangatlo, tignan din kung ano ang graph ay may nakasaad na mga tala sa gilid itaas o ibabang bahagi. Tuklasin ang mga kahulugan nito batay sa legend. At pang-apat, alamin ang dahilan sa pagbasa at pagpapakahulugan sa graph, chart, talahanayan at iba pang uri nito. At pang-lima, sumunod sa nakatakdang layunin o panuto. Okay.
Okay, so andito yung graph. Ang graph ay isang sistematikong paglalarawan ng mga datos na statistikal at may layuning maipakita sa madaling paraan ang mga makabuluhang kaisipan o ideya. Maaring uri ng graph ay bar graph, pie graph o pictograph. Pagka sinabi nating bar graph, gumagamit ng mga bara o bloke para maglarawan at maghambing. Gumagamit ng bar upang tukuyin ang kwantidad, parisukat ang anyo ng graph, maaaring patayo o pahiga ang mga datos na sinisimbolo ng bar. Ayan, so ito yung halimbawa ng bar graph. Ayan, so hindi naman siguro bago sa inyo. Ayan, syempre kung ano yung mataas, may meaning. Kung ano yung makikita dyan kung ano yung mataas, pinakamababa. Okay. So, halimbawa na lamang ay bilang ng mga first year students na kumukuha ng kursong BS Nursing sa 6 na malalaking universidad sa lungsod ng Iloilo. So, makikita mo na dyan kung alin ang may pinakamaraming kumuha ng nursing sa school, o 'di ba? Yung CPU pinakakaunti, 'di ba? Ang IDC. So, hindi na ilahad pero sa pamamagitan ng bar graph madaling maunawaan. Maaari din namang ganito ang bar graph. Halimbawa, populasyon ng mga mag-aaral sa kolehiyo ng edukasyon. So, ayan. Makikita na pinakamarami ang populasyon, no, ng mga Filipino major. Samantalang pinakakaunti ang populasyon sa math major. Ayan. Next ay ang linyang graph o line graph. Mabisang naglalahad ng pagbabago, binubuo ng dalawang guhit, perpendicular o hugis L. Ang patayo at ibabang linya ay may kaukulang pagtutumbas. Gamit ang linya, tuldok, tinutukoy ang interval, mabilis, bagal o tagal ng bagay na nakatala sa bawat gilid. Ayan, ito ang halimbawa ng line graph. Ayan. Pangatlo ay ang bilog na graph o ang pie graph. Ilustrasyon ng kabuuan at ipapakita ang relasyon ng bawat bahagi ng kabuuan. Halimbawa niyan ay ang budget ng Pamilya Santos sa buwan ng Enero. Yan, makikita mo kung ilan ang budget sa pagkain. Hindi lang natin hindi lang natin ma-determine dito sa halimbawa kasi white and black and white, no? Pero dapat makulay yan para alam natin kung ano yung mga legend. Okay? Halimbawa pink sa pagkain, bayad sa kuryente ay blue. Ayan, para mas mabilis. Pangapat ay ang pictograph o picture graph. Gumagamit ng larawan na kumakatawan sa mga bagay na ipinaghahambing. Mahalaga na magkakasinglaki ang larawan. Ayan. So, halimbawa nito ay ang pictograph. Ani ng pamilya Reyes na sa 2 hectares na palayan sa loob ng 5 taon. So, makikita mo kung gaano kadami ang ani. So, sabi, bawat icon na yan, katumbas niya ay 20 na sako. Okay, ayan. So, makikita natin na noong taong 2011, ang may pinakamaraming ani. So, 20 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Letter B naman ay flowchart o flowchart sa Ingles. Ipinapakita ng ganitong uri ng representasyon ang daloy o flow ng isang proseso. Bumubuo ito ng iba't ibang hugis na pinagtatalaan ng mga prosesong dapat sundin o isagawa. Ayan, so, halimbawa, kinakailangan nito, gumamit tayo ng arrow para mabilis nating maintindihan
Halimbawa, hakbang 1, 2, 3, 4, and 5. Then, pwede rin naman yung ganyan, yung 1 and 2 and 3 gamit ang mga arrows na yan. Para makita natin ang pagkakasunod-sunod ng mga proseso, mga pangyayari. Lalo na kapag nagkakandak kayo ng research, 'di ba? From pagbuo ng questionnaire, and then next step ay validate, re-recheck, and then data gathering na, interpretation, results, and discussion. Okay, next, talahanayan o table. Paglalahad ng mga datos o mga mahalagang kaisipan sa formang tabular. Sistematikong inilalagay sa mga hanay o column ang mga nalikom na datos. Katulad ito ng matrix sa statistics. Okay, ito ang halimbawa. Ayan, so matrix, ibig sabihin, nandyan yung mga pwede maaring mga scores, pwede ring attendance, pwede din. Halimbawa nito, bilang ng itlog ng alagang manok ng magkakapatid. Ayan. So, kitang-kita na lahat dyan. Pang-apat ay ang mapa o map. Ang mapa ay naglalarawan ng lokasyon, hugis at distansya. Ang mapa ay nagtuturo sa mga palatandaan ng lokasyon ng isang lugar. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay direksyon. Ang pagbibigay ng direksyon ay isang uri ng pagpapaliwanag. Tulad ng pagpapaliwanag ng paggawa ng isang bagay, nangangailangan ito ng katiyakan, kapayapaan at kaliwanagan. Ayan, halimbawa nito, ito ay halimbawa ng mapa. Diba? Ito yung palatandaan natin o yung legend. Kapag kapatagan, 3 guhit. Kapag talampas, o yung pag ganun, bundok, syempre shape na bundok, bulkan. Ayan. So, for example, yung sa mapa ng Pilipinas, so napakaraming palatandaan. Sa lugar na ito ay puno ng mga kabundukan. Sa lugar na ito ay kapatagan. Sa lugar na ito ay maraming bulkan. Okay, so sa mga palatandaan, malalaman natin kung ano-ano ba ang mayroon sa isang lugar.